Tuloy na ang mga nasa likod ng tatlong magkakahiwalay na pagsabog sa Metro Manila mula pa noong isang taon. At pawang mga miyembro ng pulisya ang mga suspect. Inaalam pa na ang kanilang motibo at kung sino ang tunay na target sa krimen. Nakatutok si JP Soriano. January 25, 2011, nang pasabugin ng Newman Goldliner bus habang bumabiyahe sa EDSA Makati. 5 ang patay at 16 ang sugatan. January 23 ngayong taon, may pagsabog ring naganap sa isang bakanteng lote sa Salcedo Village sa Makati. Walang nasaktan pero ilang sasakyan ang tinamaan ng bomb fragments. Makalipas ang 2 araw, nagkaroon naman ng pagsabog sa isang junk shop sa Lower Bikutan, Taguig. 4 ang patay kabilang 2 pulis mula sa Special Action Force o SAF na si PO2 Elizalde Bisaya at PO3 Jose Toralba na nagdala ng sumabog na vintage bomb sa junk shop. Mahigit 10 ang sugatan kasama ang isa pang pulis na si PO2 Arnold Mayo. Sa 3 insidenteng ito, iisang uri lang daw ng pampasabog ang ginamit ayon sa pulis, ang 81mm mortar. Kanina, ibinunyag ng PNP na ang nasa likod ng mga pagsabog ay sina PO2 Arnold Mayo at ang namatay na si PO3 Jose Toralba. Lumalabas daw sa investigasyon na maaaring kinukuha nila Toralba at Mayo ang lamang pulbura sa vintage bomb na sumabog sa junk shop. Nagtugma raw ang itsura ng artist sketch ng 2 sospek na bumaba sa Goldliner bus sa isang CCTV footage mula sa isang fast food chain bago umano sumakay ang 2 sa bus. What we have right now is yung statement ng driver and the conductor na identifying these guys to be the perpetrators of the Newman Goldliner bombing. Tinuro na nila, ito yung sumakay sa amin. Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang motibo ng suspect sa pagpapasabog at kung sino ang target nila. Wala pa rin daw ebidensya makapagsasabi na ito ay gawang terorismo o destabilisasyon. Yun nga yung naputol tayo, ano ba yung motive niya? Is it money? Is it nabaliw lang siya? Is it somebody ordering him to do that? Yun yung mga questions that we do not have right now. It is possible that yung involvement ni Pio Mayo, there will be other people also who are involved here. That is what we would like to unmask. Si Mayo ay miyembro ng SAF na minsan ang na-assign sa Mindanao. Sanay daw ito sa pag-assemble at paghawak ng bomba bilang miyembro ng Explosive Ordnance Division. Naka-confine pa rin si Mayo sa Camp Bagong Diwa habang nagpapagaling. Binabantayan siya ng tao namin. And then if yung warrant niya lalabas, we will turn him over to the authorities. Sinubukan namin kunin ang kanyang panig pero tumanggi siya magsalita. Pero sa affidavit na kanyang ipinasa, itinanggi ni Mayo ang paratang. Ang mga kaanak na mga namatay sa pagsabog sa Taguig, nagdadalamhati pa rin. Pero nagpapasalamat at kahit papano gugulong na ang kanilang kaso. Sana maano na siya na talaga namang sila yung may dala dito ng bomba eh. Aminin na niya habang maaga pa. Kasi yan na, sinagsampa na ng demanda yung lawyer namin. Sana sabihin na nila ang totoo para matapos kang kaso. Naharap sa multiple murder at frustrated murder cases si PO2 Mayo. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Samantala, iniimbestigahan ng kamera ang umunoy malaking halaga ng perang nawala mula sa Government Service Insurance System o GSIS Family Bank. Ayon kay Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia na nagsulong sa investigasyon, hindi bababa sa 2.2 bilyong piso ang nawala mula sa bangko sa loob ng ilang taon. Kaya gusto raw nilang tignan ang operasyon ng GSIS Family Bank at kung nagkaroon ba ng mismanagement o maling pamamahala. Pero ang dapat sana ay unang hearing nitong Martes ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries na uwi sa executive meeting. Doon sinabi ni GSIS President Emmanuel Benitez na may sapat na pondo ang bangko at walang nawawalang pera. Hindi naman ito pinaniniwalaan ng tumatayong abogado ng mga private stockholder ng GSIS Family Bank. Gaano ba kahirap magtaguyod ng mga anak ng nag-iisa, lalo na kung ilan sa kanila ay may kapansanan? Tunghayan po natin ang kwento ng isang ina at ng kanyang mga anak mula sa Tabuk, Kalinga. Mula nang masawi sa aksidente noong 2008 ang kanyang kabiyak, sinanay na ni Nanay Regina ang sarili sa maghapong paghahanap buhay. Kumakayod, mapakain lang at mapag-aral ang 5 anak. Ang panganay na si Lawrence, nasa 3rd year high school na sana. Pero malaking balakid sa pag-aaral ang kanyang kapansanan sa mata. Dahil malabo ang mata ko, hindi ko po masyadong nababasa ang nakasulat sa blackboard at sa libro.
kaya naapektuhan ang aking grado. Malabo man ang paningin, mulat si Lawrence sa kahirapan ng kanilang buhay. Inutukso nila lagi nilang inaaway dahil po sa kanyang mata. Sinasabi nga nila po duling, ganun. Kaya ang sa awan naman ng Diyos yung bata hindi lumalaban. Sabi ko po sa kanila, alam nyo, makagraduate ka ng high school, masaya na rin ako kasi ma-proud na po ako. Kung si Lawrence, panlalabo ng mata ang iniinda. Ang mas batang kapatid na si Jenny Chris, ipinanganak namang bingi, kaya sa gulang na siyam, hindi pa siya natutong magsalita. Ayon kay Rajima, tinamaan siya ng tigdas noong ipinagbubuntis si Jenny Chris. Alam niyo po, pangarap ko sa mga anak ko kasi wala naman ako papamana yung pag-aaral. Kahit anong hirap ko, basta makapag-aaral sila. Pag nakapagtapos ako ng pag-aaralin ko ang mga kapatid ko. Iniluwas ng GMA Kapuso Foundation pa Maynila ang magkapatid. Pinaeksamin namin ang mga mata ni Lawrence. Ang nakuha naming grado is 550 na farsightedness sa parehong mata. First time niya na-examine sa mata. Habang bata pa siya, pwedeng mas mataas yun, pwedeng mas mababa, pero habang nung lumalaki siya, mataas na mataas yung grado ng mata niya. Si Jenny Chris, ipinasuri rin namin. Profound sensorineural hearing loss. No? Ito ay isang kondisyon sa ating tenga na kung saan nanghihina ang ating pandinig at nahihirapan tayo makipag-communicate dala nga ng tinatawag na pagkabingi. Salamin sa mata ang kailangan ni Lawrence. Si Jenny Chris naman nangangailangan ng high-powered hearing aid upang manumbalik ang pandinig. Kailangan din niyang mag-speech therapy para makapagsalita. Kumakatok po sa inyong mga puso ang magkapatid na Lawrence at Jenny Chris. Ang kanilang kapansanan ay maaari pong maagapan nang sa gano'y magkaroon ng liwanag ang kinabukasan ng magkapatid. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kina Dr. Lawrence Tino ng Eye Referral Center at Dr. Rene Louis Gutierrez ng East Avenue Medical Center. At sa iba pa pong umagapay sa magkapatid na tingle. At sa mga nais pa pong magbigay ng tulong kina Lawrence at Jenny Chris, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o magdeposito sa kanilang bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari rin pong mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, 2 bata sa China nasagip sa posibleng kapahamakan. Yung isa, ayan mga kapuso, nagmamaneo ng laruang motorsiklo sa highway. Ang isa naman na ipitang daliri sa kandado. Ilang eksperto sa musika, ano kaya masasabi sa pagtatanghal ni Jessica Sanchez sa American Idol? Mga bituin sa Hollywood na sina Joe Jonas at Ian Somerhalder, enjoy raw sa kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.